Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 3, 2024, Lunes, at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Carlos Luanga at mga kasamang mga martir. At mula po dito sa kapilya ng Our Lady of Lourdes, dito po sa Baliwag, Bulacan, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating po unang pagbasa ay hinango sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 1, verses 2 to 7. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, at sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At mula po dito sa kapilya dito ng Our Lady of Lourdes, ay hatid ko po ang ating unang pagbasa o ang ating pagninilay para sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Pedro na muli nagpapayo sa atin tungkol sa ating pong pananampalataya. Sabi nga po, ating pananampalataya, dagdagan natin ng kagandahang asal. Ang kagandahang asal ay dagdagan ng kaalaman. At ito po, parang nung mabasa ko po ito, unang naalala ko po yung isang palabas napanood ko sa TV na kung saan may nagdarasal na isang babae, nagro-rosaryo, pero yung kanya pong hanap buhay ay tungkol sa droga at tungkol sa pang-aabuso ng kanyang kapwa. So, madali pong sabihin na meron tayong pananampalataya. Pero paano nga ba natin ito lubusang naunawaan o paano nga ba natin ito isinasabuhay araw-araw? Ang pananampalataya kasi talagang kailangan nakikita sa gawa. Ang pananampalataya ay sinusubok sa mga panahon o ng panahon. At hindi lang ito basta sinasabi sa salita yung pananampalataya. Kaya nga yung payo po ni Pedro sa ating lahat na suriin natin mabuti yung pinapahayag natin at sinasabing nananampalataya tayo kay Kristo kasi mahirap po yun na sa salita lamang. So makikita yan sa kung paano yung ating pag-uugali, mapa sa opisina man o sa bahay o kahit sa labas, kapag tayo po ay mga gumigimik at doon natin ito makikita. Maging sa mga social media posting natin, madalas nasasabi nila na tayo ay nakikita nila sa simbahan, pero bakit iba yung ugali natin? Bakit katulad ng mga ugali na pinairal ng mundo? Kaya ito yung paalala sa atin ni Pedro sa araw na ito. Tingnan natin mabuti at suriin ang ating pong buhay araw-araw. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.